Ayan. Dito kasi Sanrio, dito sa may Acts chapter 1, no? May botohan. I think alam mo rin 'to, may botohan din na nangyari dito kung botohan ang interpretation niyo dito. So dito kasi may qualification. Kasi I believe paki-confirm lang Sanrio, no. Yung office na tinutukoy mo, yung apostolic office is yung sa 12 disciples, tama ba ako? Yung pagiging apostol nila naipasa nila sa papacy. Naipasa nila. Tama ba ako? Ang nagpasa ng authority si Peter lang. Kay Peter nag-start, tapos ipinasa niya sa 11 apostles, at kung 11 apostles na tumanggap ng authority mula kay Peter, yun ang kumalat. Kasi nagpunta sila sa iba't ibang lugar sa iba't ibang bayan. Okay. So yun yung ipinasa nila sa Okay. So yung pagpasa niya na yun, meron bang tawag dito very solid na basis na kunyari ako si Pedro, sumulat ako sa isa taong ito para siya yung pumalit sa akin, or paano, yun yung tinatanong ko kanina, paano siya naipasa, in what way, in what means, papaano siya naipasa? Siya ba'y inendorso ni Peter? Siya ba'y nagbotohan ba yung 12 disciples para doon sa susunod sa kanya? So yun yung gusto kong ipuntuhan kanina doon sa Ngayon, sinabi mo kasi parang may botohan, kaya sana ibabasahin ko tong verse, pati yung qualification. So yun yung, balikan ko yung tanong kanina, papaano siya naipasa ni Peter? Okay, gets ko na. Ayon sa mga history, during the time of the apostle, konti pa lang kasi ang bakit doble na naman yung hindi ko alam. Parang nadodoble nga. Yan. Baka sa connection mo. Ayan. Okay. Peter, ng mga apostles, wala pa silang election kung sino yung papalit kay Peter kasi konti pa lang sila Konti pa lang ang Kristiyano noon, di ba? So, direct, nakausap noon na, ikaw yung susunod na papalit sa akin. Direct silang nag-a-appoint. Pero dahil na yung Christianity, syempre nagpunta na sa iba't ibang bansa, nagpunta na kung saang lugar yan, nagkaroon na ng talagang eleksyon yung mga kandidato, pero noon wala. Hindi ganyan ang process noon. Syempre, konti na nga lang yung bilang. Okay, nag-guess ko yun nag-guess ko yung punto mo doon. Pero ikakat kita doon, Sanrio. So, kung nakuha ko ng tama yung verbal, sinabi ni Peter na ikaw ang papalit sa akin. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa iyo Kasi bakit ko 'to naitanong? Kasi yung last debate ko kung kilala mo tong isang layman na Katoliko na nakipag-debate ako sa kanya. Tinanong ko rin 'to kung meron bang papel, meron bang inendorso na papel kasi yun yung magpapatunay talaga. Ngayon, hindi ko 'to nakuha sa kanya. Nakuha ko 'to sa iyo ngayon. Sabi mo verbal. Kasi ganito kasi yan. Appointed, parang appointed siya, ganon. Ganito po kasi yan. Si Pedro, bago siya kumuha ng papalit sa kanya, kahit nasabihin natin nasa kanya ang authority, kumukonsulta din yan sa mga kasama niya na ito napipisil ko, agree ba kayo? Siyempre nagtatanong yan dun sa mga nakakasama niya, pero verbal lang usapan. Kasi si Pedro, hindi po yan marunong magsulat. Hindi rin siya marunong. Kaya paano siya magbibigay ng letter? Meron siyang sekretary na tinatawag na si Silas. Yan ang sekretary niya nung nagpunta yan ng Roma. So ang nangyari, bago mag-appoint ng papalit sa kanya, nagtanong din yan si Pedro sa mga kasama niya na, uy, eto napipisil ko, anong masasabi ninyo? At yun, dahil kung mas majority ng mga kasama ni Peter na boto doon sa gustong ipalit, siya yung uupo. Okay. Ganon yung ikakat kita diyan. Ganon. Okay. Hindi lang sila. Meron kayong kasi ito yung gusto kong yung gusto ko talaga makita para rin for the sake ng mga meron kayong adequate kumbaga mga enough proof na naipasa yung or ito'y sinasabi mo lang ngayon na sinabi lang ni Peter doon sa and then naipasa na. Meron ba kayong parang endorsement or mga records or mga files na si Pedro talaga by his own words nag-appoint ng isang
hindi ko kilala kung sino tong papa na sumunod pa sa kanya, no, as yung sa sinasabi ng mga Katoliko. Meron ba kayong ganon na pwedeng maging basis nung sinasabi mo? Actually, meron kaming record magmula kay Peter hanggang kay Pope Francis. Kaso nakatambak dun sa mga notes ko dun sa magkakalitan okay lang. Yung ang pinopoint ko lang ang pinopoint ko lang, Sandrio, sorry ikakat kita. Yung point lang ng pag-transition from, kasi ito yung pahayag mo from Peter, and then pinasa niya yung authority to another somebody na excluded doon sa circle ng 12 disciples. So, nung naipasa niya na ito, yun lang yung point na yun. Yun ang gusto ko. Kasi pagka naitawid yun, kapag merong clear, very clear, solid, definitive na transition talaga na sinabi ni Peter, na ito, ipapasa ko na sa ito, ikaw na, papalit ka sa opisina ko, blah, 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 na yun lang, okay na. Meron bang very solid, concrete na basis yon? Actually, marami kaming mga concrete evidences kung paano siya ipinasa. Ay makikita sa mga historical site, sa mga historical references. Kaya nga, ultimo yung mga dates, yung kanilang mga bangkay, kailan yan nakuha ng Catholic Church. Meron kaming mga history dyan. Even their catacombs nasa amin, even sa lahat ng mga kanilang mga naging gamit, kanilang mga naging bahay, nasa pangalagan ng Catholic Church. Marami kaming mga historical references dyan. Kaya lang, di ba, hindi ako masyadong nakapag-aral dahil galing ako sa labas, magkausap tayo kanina. Hindi ko nakalimutan yung iba kong mga notes. Pero meron kaming pagpapatibay na ipasa kasi ultimo yung mga lugar, yung kanilang mga gamit, kailan sila napatay. May mga records kami. Kung meron kaming records ng kamatayan, ano pa yung nabubuhay sila, di ba? Kung may records kami ng mga manuscript ng 12 apostles, what more pa yung mga apostles mismo? Marami kaming mga historical evidences yan at kaya ko yung patunayan. Kaso as of now, hindi ko alam kung saan ko nalagay yung notes ko. Pero sige. Walang problema. Hindi ko na gugugulin yung time mo. Bag-move ako sa isa kong tanong, Sanrio. Doon sa election na sinasabi mo, kasi dito sa may sabihin mo lang, Sanrio, kung yung time mo, kaya pa ng time Sige mo. Sige lang. Okay. Dito sa Acts chapter 120 kasi sabi dito, 21, bago pinalitan si Judas, may pinagpilian silang dalawa, tapos may qualifications May qualifications dito. Ito ang gusto kong itanong sa'yo. Doon sa election na nangyayari, may sinabi mo may qualifications. So, gusto kong tanong, ito bang qualifications na ito ay hinahanap doon sa Katoliko, no? Sabi dito kasi, thus one of men, dito sa may Tagalog, sabi dito, sa mga taong ito nga na nang kasama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong Hesus ay pumapasok at lumalabas sa atin, magmula sa pagbautismo ni Juan, hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat na ang isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na muli. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas na pinamanggadang Husto at si Matias. So, merong hinanap yung unang church, no? Na sinabi mo ito yung tinatag, no? Na qualification. Sabi doon, kailangan nakasama nila, nasaksihan nila simula nung nabautismohan si Jesucristo hanggang sa namatay siya, umakyat sa langit. Kasama nilang nasaksihan iyong buhay na nasaksihan nila si Kristo. Sa dami ng mga disipulo, dalawa lang yung pumasa sa qualification. Si Jose, na tinatawag na Barsabas, at si Justo at si Matias. Ngayon, ang tanong ko lang dito, bro, sa'yo, Sanrio, ito bang qualifications na ito hinahanap sa mga pinalit? Kasi yung ang pinag-uusapan, kasi ako personally, ang paniniwala namin diyan, hindi na nag-expand, hindi nag-extend ang discipleship, yung 12 disciples, yung foundational apostolic na So kung may pagkakataon ka, pwede mo rin ako interviewin sa susunod. Pero ikaw yung na-interview ko ngayon, gusto ko yung bigyang clarifications lang sa part mo or ma-share mo na ito bang mga qualifications na ito ay hinahanap din doon kapag sa pagpili na kailangan nasaksihan nila. Kasi kanina nag-share ka, sabi mo, ang pinapatotoo nila na buhay muli si Jesucristo. Diba? Ibig sabihin nasaksihan nila. So, pasok ba ito? Hinahanap ba ito? Itong qualifications na ito sa
na nasa Bible na dapat sila ay naging saksi pagdating sa pagpili ng leader, pasok yan sa amin. Kasi sa amin nga si Christ, di ba? Ay, si Christ, si Peter. So, naging saksi siya. Ngayon, kung sa ngayon naman na sinasabi mo na dapat literal na saksi din sila, no? Literal na naging saksi din sila sa panahon ng buhay pa si Christ. Hindi man sila literal na nakaabot sa panahon ng buhay pa si Christ, pero yung history mismo ng simbahan, kung saan ang aming mga leader ay nasaksihan ng buhay si Christ, ay kiniklaim na rin namin na saksi kami ni Christ. Okay. Kami yung mga buhay na saksi ni Christ magpasa hanggang ngayon. Kasi yung pinaka-leader namin ng aming simbahan, nasaksihan si Christ. Magmula nung muling pagkabuhay, pagkamatay, si Peter nasaksihan yan. At dahil nga yung authority na ipapasa at meron kaming history niyan, kiniklaim din namin na kami ay naging saksi rin kay Kristo nung siya ay nabubuhay pa dahil meron kaming kasaysayan. So yung sinasabi dyan na binukod yung dalawa, no, si Jose at saka si Matias. Yung pagbukod naman kay Jose at kay Matias, yan naman, dyan naman papasok yung majority na, ibukod, sinong baboto na ibukod si Matias at saka si, Barsabas. Yon, kaya sila nakabukod. Maaaring yung mga tao dyan, ayun yung desisyon na ibukod sila. Pero sa aming mga Katoliko, ang mga pope namin ay naging saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo dahil ito ay isinasalaysay at ikinikwento mismo ng aming kasaysayan. Magmula kay Pedro hanggang sa kasalukuyang Santo Papa namin na si Pope Francis. Goods na ako doon, Sanrio. Salamat sa pagtugon mo, no. Sige, magbasa muna tayo dito. May sinabi si Katoliko, Sandigan. I believe kilala mo to, Sanrio. Brother A. Ibrahim Bado, ano pong kinakaniban mong sekta? Ano po? Church of Apostolic Truth. So, more on apostolic doctrine po kami. Catholic, yan, Brother Brian, na-share na ni Sanrio. Okay. Walang mga tanong eh. Sino ang nagsimula ng Papa C? I believe na sagot na. Kaya po natin na-invite si Sanrio dito para po pwede niyong balikan. Kung may mga tanong kayo, babalikan niyo lang po yung sinabi ni Sanrio kung mayroon po kayong clarification, no? Kasi po kompleto Ricardos na yung nasabi ni Sanrio. Sa akin, yung mga katanungan ko lang base dun sa kanyang pahayag, no? Ito, coming from Jennifer Millares, sabi niya, Sanrio, ito sabi niya. Basahin natin. May tanong lang po ako. Nakikita mo dyan, Sanrio? Yes. Yeah. May tanong lang po ako, Sanrio. Kilala mo si Peter, di ba, na siyang naging saksi ni Kristo? Anong utos ni Peter na inutos niya sa mga tao noon para maligtas ang mga tao? Anong pwede gawin ng mga tao para maligtas? Coming from Jennifer Millares. Shout out po at salamat sa tanong. Okay, ano bang pwedeng gawin ng mga tao sa panahon ng mga apostol para sila ay maligtas? Tumanggap ng sacraments. Ang sakramento ng Catholic Church, the 7 sacraments, yan ay apostolic. Ang aming Eucharist, the Mass, Baptism, Kasal, no? So on and so forth. Yan ang itinuro ng mga apostles. You have to receive the sacraments of the Catholic Church dahil yan ang utos ni Christ. Siyempre, kung ako sa panahon ni Peter, makikita ko siya, di ba, siyempre sasabihin sa'yo ni Pedro, magpabinyag ka. Siyempre, pag nakita ka ni Christ, ay ni Peter, sa panahon noon, Sanrio, ikat kita. Sanrio, ikat lang kita. Yung binyag na sinasabi mo, baptism, ano? Yan. Para lang sa clarification niya, kasi baka hindi siya aware doon sa binyag eh. So, baptism po yon kay coming, yung ibig sabihin ni Sanrio. Okay, sige po. Tuloy, Sanrio. Halimbawa, natin si Peter, kunyari tayo noon ay mga pagano. Kasi ang mga binautismuhan ng mga nila Peter, it's either pagano o Judaism. Yan yun eh, yan yung naglalaban eh. So kunyari na-meet ni Christ, isang pagano ka. Tapos kinausap ka ni Pedro, sa tanungin mo si Pedro, Pedro, paano ba ako maliligtas? Wala pang Bible noon. Sasabihin sa'yo ni Pedro, magpabinyag ka muna. Hindi ka naman pwede maging Kristiyanong hindi ka nabinyagan. Siyempre, magpabinyag ka para maligtas ka, dapat binyagan ka. O kunyari may asawa ka, nag-asawa ka, magpakasal ka. Mali ang pag-aasawa ng hindi kayo kasal. Yung mga sacraments, dali kayo rito, magbanat tayo.
Kung ano yung tinuro ni Christ sa mga apostles through oral traditions, no, o yung teachings, oral teachings na tinatawag, yun yung tinuturo rin ni Peter sa mga pagans sa under ng Judaism kung paano sila tatanggap ng salvation. And last but not the least, syempre, dapat nasa true church ka. Dapat nandoon ka syempre sa tatag ni Christ. Di ba? Kahit na magpabinyag ka ng magpabinyag kung nasa Buddhist ka naman, di ba? Wala pa rin yun. Kahit sabihin mong nabinyaga ka ni apostles pero naniniwala ka sa Buddhist, wala pa rin yun. So, syempre, kung nasan yung tatag ni Christ para maligtas ka, dun ka magpapastakop, dun ka aaning. Ayun po yung sagot ko. Okay, salamat sa pagsagot, Sanrio. So, yun yung sagot ni ano, no? Pwede ako mag-follow up question doon, Sanrio, sa tanong na yun, ano? Sa Matthew 16, dito sa Matthew 16, ito, gusto ko rin itong itanong eh. Buti na alala ko. Matthew 16 verse, ano yung ginamit mo kanina? Verse 19, ano? Ito, sa 16. Kasi kanina na nababanggit mo yung local church. Sabi mo dapat bumalik doon sa place sa kung saan tinatag. Ito yung query ko, ito yung tanong ko. Dito at sinasabi ko naman, dito. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang iglesia. Bla bla bla. Ito bang na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, ito ba'y tumutukoy ito ba'y tinatatag ni Kristo sa isang place or tinatatag niya ito sa tao, kay Pedro? Sa pagkakaintindi mo lang dito sa... Yung 16 verse 18, actually, nung ako ay nominal na Catholic, ang alam ko na yung itinatatag na bato, si Christ mismo. Pero si Christ kasi, tinatag ang iglesia sa ibabaw ni Pedro. Bakit? Kasi siya ang magpapasimula ng papacy. Paano kakalat ang so sa tao? Ang pananampalataya isang iglesia kung hindi itatatag to kay Pedro? Pero ang pinakaulo niyan, si Christ. Okay, gets. So we need to say, sa tao tinatag, hindi siya sa isang specific na local or place. Sa tao siya. So kung sa tao siya, kung yung term na tinatag, yung word na yun mismo, no? Punta tayo sa sa may meaning niya. Pag ikaw ang gumamit as Catholic, pag sinabi mong tinatag ito, what do you mean by the word tinatag? Anong ibig mo sabihin doon sa salitang tinatag? In what way, in what sense? Okay, pag sinabing halimbawa ako, itinatag ko ang Sanrio. Ibig sabihin nun, ako yung tagapagtatag, ako yung founder. Nagtatag ako ng isang iglesia na which is ako yung founder. Okay, meaning to say origin. Simula. Ikaw yung Okay, ikaw nagpasimula. Okay. So, saan yun itinatag? Kumbaga, I agree na ikaw yung nagtatag, kasi ikaw yung nagpasimula, no? Would you consider na yung tinutukoy dito na sa ibabaw mo, Pedro, tinatatag ko ang aking iglesia, yung word na tinatatag is tumutukoy din sa kung anong merong doktrina si Pedro na tinuro. Yung mga sakraments na sinasabi mo, pinasa kay Pedro ni Jesus Christ, from Jesus Christ to Peter. So, doon tinatag. So, sa mga katuruan ni Peter, doon magmumula, i-spread niya yung gospel. Would you agree on that? Mag-agree ka ba doon? Ganito kasi yan. Halimbawa, ako si Christ. Ako yung founder kasi itatatag ko di ba? Oo, sa ibang batong ito itatatag ko. So si Christ magtatatag. At yung itatatag ni Christ, itinatag niya kay Pedro. Sa ibabaw mo, Pedro, itatatag ko ang iglesia. Bakit kay Pedro? Kasi tandaan natin, ang simbahan ay hindi lang tumutukoy sa lugar. Ito ay tumutukoy din sa tao. At dahil kay Pedro itinatag ng founder, ang church, kaya nagkaroon ng mga pope, ng papacy. Pag sinabing papacy, leader ng isang simbahan. Kaya yung iglesia na itinatag ni Kristo, ang humahalili dyan, yung Santo Papa. Kaya ang paniniwala naming mga Katolik, ang mga pope ay kahalili ni Christ. Kasi sa kanila itinatag ang iglesia. Pag sa iyo itinatag ang iglesia, ibig sabihin ikaw ang leader.
Kaya nga 'di ba ang magisterium, yung kalagyan mo Pedro sa lupa, kakalagan sa langit. Yung magisterium na tinatawag na yan ay hawak-hawak ng mga pope. Kaya yung mga pope namin, sila ang tinatawag namin na kahalili ni Christ dahil sa kanila itinatag ang iglesia. Kaya yan sinasabi dyan sa Matthew 16 verse 18 na sinasabi ko sa iyo na ikaw Pedro sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Kay Peter itinatag ang iglesia para pamunuan ang iiwan ni Christ. Jesus Christ is the founder at yung church niya ay itinatag kay Peter bilang isang leader para pamahalaan ang iglesyang kanyang iiwan dahil siya ay mamamatay na sa krus. Okay. Yan po yung nag-gets ko yun. Ang pinopoint ko, Sanlio, kasi pagka, kaya nga sinabi ko, binigyan kong clarification sa'yo kung sa tao or sa lokal. Kasi pagka sa lokal, pwede yung tumukoy sa building. Kapag sinabing magtatatag ako ng institusyon ngayon, ibig sabihin merong groundbreaking ang tinutukoy. Ngayon, kung sa tao kasi tinatag, paano yun? Ibig sabihin, tumutukoy siya, would you agree na yung tumutukoy sa mga katuruan ni Kristo na ibinigay niya kay Peter? Tinatag niya, yung hawak-hawak na ni Peter ngayon, yung mga katuruan, gaya ng ebanghelyo, gaya ng mga sakramento na tinutukoy mo kanina. So, yun yung sense na kung saan nagtatag siya ng iglesia kay Peter. Mag-agree ka ba doon? Or anong take mo doon? Hindi ko po mag-gets yung tanong. Okay. Ano yung tinatag kay Peter since sa tao kasi sabi mo hindi siya sa lokal kasi kung sa lokal pag sinabi mo nagtatatag ako ng isang institution diyan, school, ibig sabihin may groundbreaking kasi may kasamang building yun 'di ba? May building. Ngayon pag sinabing nagtatag ka sa tao, which is you confirm na nagtatag ka sa tao, ano yung nilagay niya sa tao? Would you understand na yan ay aral? Yung aral ni Kristo? Sige. Yun yung si Christ ay hindi pwedeng magtatag ng iglesia sa lokal o sa lugar. Bakit? Hindi naman pwedeng mangaral yung lugar. Kaya syempre sa tao niya itatatag. Kasi ang tao pwedeng mangaral. Kung itatag niya yan sa lokal o sa isang lugar, paano magsasalita yung lugar? Alright. Okay, so dun sa tao. So bakit kay Peter? Bakit sa tao? Bakit sa kanya pa? Di ba? Kasi kailangan kapag ikaw ay gagawa ng isang iglesia, merong mamumuno. Kasi kung hindi niya sasabihin yan sa tao, sinong mamumuno? Magiging magulo. At isa yan sa dahilan kung bakit yan itinatag kay Pedro, kasi para may mamuno. Hindi pa pwedeng umalis si Christ nang walang leader. Siyempre kailangan meron siyang i-appoint na dapat pakinggan ng mga disipulo ni Christ. So para meron silang pakinggan, nag-appoint nito si Christ na, oy Pedro, ikaw ang papalit sa akin pag ko doon na doon sa langit. Ikaw na ang mamumuno ng simbahan. Talagang ni Christ, bago siya umakyat na, bago ako umakyat sa langit, aayusin ko kayo at iiwanan ko kayo ng isang leader na pakikinggan yung lahat. At yung leader na yan, siya yung mahawak ng magisterium ng simbahan. Siya yung nagde-decide kung ano ang dapat ugaliin ng isang mananampalatayang Kristiyano. Okay. Parang hindi mo masyado nagigis yung tanong ko But anyway, sige. Mag-move forward ako, magbabasa muna ako ng ibang tanong. Baka may mga tanong dito na malampasan natin. Sabi dito ni Amy Alfonso, tago ko muna tong May time ka pa ba, Sanlio? Sige lang po. Sige. Paano po ipapaliwanag na Ha? Hanggang 4:30 po kasi magsasaing po ako ng 5. Okay, sige. Paano po ipapaliwanag na tayo ay may isang ama, teka lang, coming from Sister Emmy to ama, kaya bawal nga po ba na ibigay ang tawag na yan sa iba? Okay. Paano daw na tumatawag kayo ng ama? Kayo may tinatawag kayong ama, isa lang daw naman ang tatawaging ama. Kaya yun ba salitang papa ay pinagbabawal nga po ba? Pakorek na lang po, Brother Brian, tanong. Si Sanrio po ang sasagot, So, yung Sanrio, yung tanong para sa iyo, bawal daw ba? Pinagbabawal nga po ba ang pagtawag na papa since alam mo na siguro tong tanong na to, na-encounter mo na rin to. Paano po ipapaliwanag na tayo may isang ama? Tapos may tinatawag kayong iba na papa. Iba ang ama kapag tinutukoy mo ay Diyos. Hindi ka pwedeng magsabi na tatawagin kitang ama
pero ang tingin ko sa iyo ay Diyos. Magiging pagano ka. So iba ang kahulugan ng Ama pag tumatawag tayo sa Diyos. Iba yung kahulugan ng Ama pag tumatawag tayo sa magulang natin. Iba ang kahulugan ng Ama pagdating sa simbahan. Ang Pope o ang Papa, yan ay pantukoy namin bilang Ama ng aming simbahan. Pero hindi yan Ama bilang Diyos. At hindi rin yan Ama dahil magulang namin. Sila ay Ama namin pagdating sa pananampalataya. Katulad nating mga Kristiyano, ang tawagan natin kapatid. Si Christ pwede din nating tawaging kapatid. Pero dapat ang kapatid na terminology lang ay dapat kadugo mo, hindi ba? Pero bakit tayo tumatawag na kapatid sa ibang tao? Bilang pagpapakita na sila ay kapatid natin sa pananampalataya. Iba yung kapatid sa laman at iba yung kapatid sa faith. Ganon din pagdating sa pagtawag ng Ama. Iba yung Ama na tinutukoy bilang Diyos, iba yung Ama na tinutukoy bilang mga magulang natin, at iba rin ang Ama na tinutukoy natin bilang Ama ng ating pananampalataya. Kahit po sa mga spiritual formation, sa spiritual organizations, may mga tinatawag din po kaming Ama. Actually, hindi lang Ama, tatay. Tatay namin sa organisasyon, tatay namin sa pananampalataya. So wala pong masama kung tayo ay magtatawag ng Pope o ng Papa, kasi hindi naman po yan pantukoy na yung pagiging Pope sila ay Diyos. Na pagiging Papa sila ay Diyos, no. Sila ang Ama ng aming simbahan dahil sila ang leader ng simbahang Katolika. Kaya po yung Ama, yung mga Pope, hindi po yan ipinagbabawal. Sana po malinaw po yung sagot ko, ha. Okay. At least may sagot ka. Importante yung may sagot ka. Ngayon, may comment dito si Drex Medina. Hindi po ito debate and mas prefer ko nga yung ganito kaysa sa debate kasi mas na ipapahayag ng kumpleto yung pananampalataya ng kinakausap natin. So hindi po ito debate, ano. Again po, no, iwasan po natin magsalita ng di maganda sa guest po natin sa program at kahit po kanino. Okay, ngayon may follow-up question pa ako, Sanrio. Sige po, sige lang. Okay. Base doon sa sinabi mo kanina, si Martin Luther galing sa Katoliko. Yes. Okay. So, sa pagkakaintindi ko, base sa pahayag mo at of course sa history din, no? Sa history din, kung si Martin Luther ay galing sa Katoliko, meaning to say, kung saan galing yung Katoliko, doon din galing si Martin Luther. Halimbawa, ano po? Yung base sa sa statement mo kanina, kasi ang point mo kanina kailangan ma-connect doon sa original, 'di ba? Ngayon ang sabi mo sa original na tinatag ni Kristo, no? Sabi mo ang Katoliko ay given, no? Sabihin natin given na galing ang Katoliko sa original church, no, na tinatag ni Kristo, okay? Pero sabi mo rin si Martin Luther ay galing sa Katoliko. Siya yung ama ng Protestante. So, yun ang gusto kong bigyang linaw. Lalabas kasi na si Martin Luther galing din sa original church. Kasi galing siya sa Katoliko. Anong take mo doon? Ang Catholic ay hindi po galing sa original church. The Catholic Church is a original church. Yan po ang original church, the Catholic Church. Hindi po galing. Okay. Hindi siya mismo original church. Si Martin Luther galing sa original church. Galing. At dahil siya ay umalis sa original church, kaya nagkaroon ng protestante. Nagprotesta si Martin Luther dun sa original church, which is the Catholic Church. Kaya yung kanyang faith as Protestant ay hindi na po galing sa original church. Bakit? Kasi lumaban na po siya sa original church. Kaya nag-exist ang salitang Protestant churches. Dahil kay Martin Luther na dating Bible scholar dyan ng Catholic Church. Okay, so yun ang gusto kong bigyang linaw lang, ano. Kasi yun ang pinupoint mo kanina, kailangan base sa history mako-connect doon sa original church, which is kung babasahin ko naman ang original ang history, si Martin Luther galing sa original church as you claim. So it doesn't matter kung galing kayo sa original church or original church.
base lang sa statement mo, si Martin Luther, pagka sinerch ko yung history niya, galing siya talaga sa Katoliko. Siya ay parang pari yata siya at isang apologista rin, isang parang ganun ang ano niya eh. So, pagka tinrace mo siya, galing din siya sa original church, technically speaking. It doesn't matter kung anong kanyang doktrina. Saan siya ba nagmula? Gaya din sa term mo na Protestant. Ibig sabihin, may pinanggalingan siya. Yung pinanggalingan niya, pinagpoprotesta, doon siya nagpo-protest, di ba? So, at least malinaw yung part na yon. Okay, ano pa ba? May tanong pa ba dito? How can you be sure na ang Catholic ang original church? Coming from Denver, Castillo, Roque. Okay. Paano ko ba masasabi that the Catholic Church ay original church? First, the Catholic Church compiled the Bible. Second, the Catholic Church existed, wala pang Bible. Ikatlo, tanging ang Catholic Church lang ang kinikilalang simbahan sa bayan ng Jerusalem kung saan doon nanirahan si Christ. The Catholic Church, kami ang dahilan kung bakit may calendar na ginagamit ng iba't ibang mga tao sa buong mundo. Bakit kailangan ng calendar? Anong connections? Dahil dyan natin ilalagay kung paano natin isasabuhay yung mga traditions ng mga Kristiyano during sa panahon na wala pang Bible. Ang Catholic Church ang nagturo sa mga tao pagdating sa Roman alphabet. Tayo ang Catholic Church ang dahilan kung bakit may A, B, C, D, E hanggang Z. Catholic Church po ang nag-ayos niyan. Ang Catholic Church din ay may early Christians. Pag sinabing early Christians, ito ay nag-e-exist sa panahon na wala pang Bible. Mapapatunayan mo bilang isang Kristiyano na kayo ay original kung meron kayong early Christians. Ang Catholic Church ay tunay? Yes. Why? Even the cross of Jesus Christ, yung mga nails, yung spears na tinusok kay Christ, mga relics na tinatawag, ay nasa ilalim ng Catholic Church. Paano mo masasabi na the Catholic Church is the original church? Ang bangkay ng 13 alagad, including Apostol Pablo, ay nasa Catholic Church. Bilang pagpapatibay at pagpapatunay na yung mga sinaunang Kristiyano namin ay nasaksihan si Kristo. Ang Catholic Church ay tunay at totoo. Why? Because we are not a Protestant. We are a religion. Always remember this, mga kapatid ko, no? Always remember this. Ang itinatag ni Christ ay hindi Protestant. Pasintabi sa mga Protestant, hindi po Protestant. Why? Kasi kung Protestant po ang itinatag ni Christ, sana sa bayan ng Jerusalem, kinikilala na tatag ni Christ is Protestant. Ang Protestant ay nagsimula sa paglaban ni Martin Luther sa original church. Wala pang Protestant, may Catholic Church na. Wala pang Protestant, nagko-convert na ang Catholic Church ng mga pagano at ng mga Hudyo na hindi Kristiyano. Ang isang tunay na iglesia ay mapapatunayan nating totoo kapag meron kayong kasaysayan. Sa kasaysayan natin malalaman ang pinagmula ng ating pananampalataya. Para masabi natin na tunay at legit ang ating kinaaaniban, dapat alam natin ang origin na pinagmulan ng faith mo. Hindi siya dapat mag-e-end up sa Bible. Dapat mag-e-end up ang faith mo kay Christ. And the time na kay Christ, walang Bible. Kaya kung ang faith mo ay mag-e-end up sa sitas, kung ang faith mo ay magtatapos sa verses, kung ang pananampalataya mo ay magtatapos sa Biblia lamang, kayo ay hindi tatag ni Christ. Bakit? Dahil dapat ang faith mo ay lalagpas at lalabas ng Biblia. Dahil ang pagiging Kristiyano natin ay nagsimula sa panahon na hindi pa buo ang Biblia. Kaya dapat kaya mong ipaliwanag ang iyong pananampalataya sa panahon na wala pang Bible. Dahil ang tunay na iglesia ay kayang ikwento at isaysay ang kasaysayan ng faith nila papunta sa mga alagad hanggang kay Kristo. Yun po yung sagot ko kay Kuya Denver Castillo Roque. Alright, salamat.
sa tanong at salamat San Rio sa tanong mo. Pwede ako mag-follow up na question doon sa ano Sige niya. po. Base doon sa sinabi mo ngayon, lumalabas na ang scriptures is less authoritative than the church. Parang ang church ang mas authoritative more than the word of God. So, tama ba ako sa pagka ang intindi ko sa iyo? Mas authoritative ang church kaysa doon sa Bible. Hindi Bible ang authority. Actually, ang authority. Ang Bible kasi pagdating sa aming mga Katoliko, hindi naman namin 'yan isinasawalang bahala o isinasantabi. Syempre kami pa rin niyan, Katoliko. Pero hindi buo yung aming faith doon sa Bible kasi kulang 'yan. Tatandaan natin na ang Bible ay pinili lamang. Tao ang pumili o eto yung ilalagay nating libro. Hindi naman 'yan kumpleto eh. At yung kabuuan ng nasa para malaman natin yung mga nakasulat, lalabas dapat tayo doon. Paanong lalabas, San Rio? Doon tayo magre-research about history. Kaya nga sabi ko, di ba, may mga lugar sa New Testament na dapat i-research natin, anong bansa ba to? Ano bang religion ang umiiral dito sa lugar na nasa New Testament? Hindi lang tayo pwedeng magpakulong. Kasi kinakailangan, kung ikaw ay isang Kristiyano, ang faith mo hindi magtatapos sa Bible. Hindi ka pwede na ang pinakatuldok ng faith mo, Biblia lang. Kinakailangan ng pinakatuldok ng faith mo magtatapos mismo kay Christ. At para magtapos kay Christ mismo yung faith mo, dapat kaya mong ikwento, kaya mong ilatag yung simbahan mo pabalik sa panahon ni Christ. Kaya napakahalaga sa aming mga Katoliko na ang paglalatag ng apostolic succession. Why? Kasi doon namin na ipapakita sa mga hindi Katoliko na ang authority sa pagiging tunay na simbahan ay makikita mismo sa aming apostolic succession. Kaya kung ang iglesia ay walang apostolic succession, hindi po yan pasintabi, no? Hindi po siya yung original church. Kasi ang original church po talaga dapat nakatatag sa bayan ng Jerusalem. At i-search nyo na lang po kung anong iglesia ng Christianity na valid na nakatatag po doon sa Jerusalem. Doon po natin yan malalaman. Yun po, kuya. Salamat po. Okay. Okay pa isang tanong? Or ano? Sige po. Kasi po. Lampas na yata tayo sa 4:30. Tama ba? Hindi ko kasi na-monitor yung time mo dyan. Okay, sige. Last na tanong na lang. Okay, sige. Last na tanong. Again, maraming salamat, San Rio. Pasensya ka na. At sa mga sa mga listeners natin, no? So, pahintulutan niyo po tong last question ko. Kasi yung iba dito, na lang, hindi naman mga tanong, tsaka ang layo ng tanong sa topic, ano. So, dito, sa salitang pagtatag, sa Ephesians chapter 2 verse 20. Gusto ko makuha yung idea mo dito San Rio, yung take mo dito. Ephesians chapter 2:20. Ayan. So mayroon akong siguro a couple of queries lang naman. Dalawa lang siguro dito patungkol dito. Ang una kong tanong dito, yung mga apostol ba na tinutukoy dito, ito, mga apostol dito, ito ba'y sinong mga apostol ang tinutukoy dito? Yung mga diyan sa Ephesians 2 verse 20 na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol, yan yung 12 apostol. Sa ibabaw na kinasasaligan ng mga apostol, which is the 12 apostles. So, ang foundation ay ang mga apostles. Tama? Ang foundation ng Christianity si Christ. Pero dahil si Christ ang foundation, ibinigay niya ang authority sa tao. Kaya ang tao, which is siya yung naging pinakahigi na sinabi ni Christ, Peter, nasa yung authority. Yung diyan, pag sinabi kasing foundation, sila yung founder. No, baka kasi ma-misinterpret. Hindi po founder ang mga apostles ng simbahan. Okay. So, ang ibig sabihin ng
Okay, ibig sabihin ng foundation dito, bigyan mo ako ng isang salita na pwede mong gamitin to maging equivalent niya ng foundation. Pag sinabing foundation of the apostles, kasi lumalabas na hindi ko to inuunawa na founder sila, ha. So sa mga audience natin, it doesn't mean na ang apostles ang founder. Of course, si Jesus Christ ang founder. Pero anong ibig sabihin, anong pagkakaintindi mo dito na yung pundasyon, not the founder, yung pundasyon ay ang mga apostoles. Ganito ba pagkakaintindi mo dito? Okay. Sabi dyan, because you have been built on the foundation of the apostles. Yeah, yung foundation of the apostles na tinatawag dyan, yan yung kanilang mga turo. Yan yung kanilang mga aral, ibinahagi sa mga tao. Sila ay naitatag sa pamamagitan ng mga turo ng mga alagad. Kaya tinatawag yan na foundation kasi during that time nakakabuo na sila ng mga congregations. Parang 'di ba sa atin may mga foundations program din, 'di ba? Nagkaroon din sila ng mga foundation dun sa panahon nila. Kaya ang pagkakasabi diyan, built on the foundation of the apostles. Kumbaga, sila ay itinatag sa pundasyon ng mga alagad dahil sa kanilang mga nagawa, dahil sa kanilang mga turo, tinanggap yan ng mga tao. So, ang foundation of the apostles dyan, yan yung mga nabuo na aral o yung mga kalipunan ng tao na kongregasyon. Last question. Ito yung second question ko doon so yung foundation dito, tumutukoy siya sa mga aral ng mga apostoles na kung saan dito na nakatatag yung church, ano. So, ang last question ko dito, kapag ba sinabi mong itong 12 disciples na to, sabi mo kasi 12 disciples to eh. So kapag naipasa ba nila yung office nila? Okay, yung office nila naipasa nila, yung humigit na sila sa 12, no? Yung foundational apostles, humigit na sa 12 naipasa nila. Yung aral ba na ito na foundation? Kasi pag sinabi natin foundation, ito simula, dito nakatatag lahat eh. Kapag ito na bago, anong understanding mo? Kunyari, ito ba'y mababago? Pag sinabing foundation, aral ng mga apostoles, ito ba ay mababago ng susunod sa kanila? Kailangan baguhin or pwedeng baguhin ng mga susunod sa kanila? Itong foundation na aral, sabi mo. Ang foundation of the apostles, ayon sa amin sa katuruan ng aming simbahan, kapag ito ay naisa batas, lalo na pag ito ay mula mismo sa mga pope, hindi siya pwedeng baguhin at hindi siya mababago. Lalo na kung ang aral ay may direct link sa mga sinaunang Kristiyano. Siguro ang mga pwedeng mabago sa amin, pagdating sa amin, yan yung way ng Mass. Dati kami ay traditional Latin Mass, di ba? Yung kung ay, may idea ka doon, nabago siya. Nagkaroon ng Novus Ordo Mass. Katulad ng Bible, dati ang Bible is Latin Bible lang, pero nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng iba't ibang mga translation. Siguro nakadepende. Kasi sa amin, pag meron kaming mga turo na hindi mo pwedeng baguhin, katulad ng tinatawag na dogma. Hindi yan pwedeng mabago. Pero meron din kaming mga katuruan na pwedeng baguhin, katulad ng misa, o yung iba naman, kung paano tatanggap ng mga sacraments, katulad ng Eucharist. Noon, iba ang way ng pagtanggap ng Eucharist, nabago siya ng nabago dahil din siguro sa panahon. Siguro nakadepende. Nakadepende sa panahon, sa komunidad. Pero may mga katuruan sa amin na hindi pwedeng mabago at may mga katuruan din na pwede siyang mabago. Nakadepende yan sa kung sino uupo na leader. Okay. Salamat doon, Sanrio. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mga viewers natin, last question na lang. Mabilis lang to. Lumalabas kasi doon sa pinapahayag mo, talagang merong certain amount of authority ang church na higit sa kung ano yung nasa Bible, ano? Yung pagkakaintindi ko sa iyo eh. Kung anong sinabi ng leader sa church, sa Katoliko, yun ang masusunod. Parang gano'n na mangyari. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, kung if ever man, alam ko naman hindi mangyayari ito or hindi mangyayari. If ever, kunyari yung papa nyo magsabi na ako na si Jesucristo, ako na ang Diyos, sambahin nyo ako. Kunyari, gano'n na nangyari ha. Kunyari lang, bibigyan kita ng isang senaryo lang. Sinabi ng papa nyo, ayoko magpangalan at sasabihin niya, ako na ang Diyos ngayon, sambahin nyo na ako. Anong gagawin mong basihan para sabihin na mali siya or tama siya? Anong gagawin mong basihan? Okay.
Kapag may isang Santo Papa na nag-claim, ako ay Diyos, let's say, ayun na lang, ako Santo Papa, ako ang Diyos, tatanggal siya. Direct yon, kahit hindi sa opinion ko, matatanggal siya kasi ang bawat salita rin ng Santo Papa ay dumadaan sa mga bishops. Ang excommunication ng Catholic Church o pagtitiwalag ay dumadaan din sa mga obispo. Kahit ikaw ay Santo Papa pa, kapag ikaw ay naglatag ng isang statement na taliwas sa katuruan ng simbahan, ititiwalag kahit nasa posisyon ka pa. Dahil makakalaban ng Pope ang mga bishops. Ang Pope, kaya lang naman siya naging pinakamataas dahil siya ay obispo ng Roma. Kasi ang unang bishop ng Rome para sa amin, si Peter. Kaya siya ang pinakamataas talaga. Pero ang pagiging Pope, bishop lang yan. So makakalaban niya yung kapwa bishop niya. Magtitiwalag siya, magkakaroon ng botohan na itiwalag to kasi dapat ang isang Pope alam ang turo ng simbahan. Kaya nga lahat po ng Pope namin ay mga scholar, mga Bible scholar yan, yung scientist. Okay, yung aral na yun ng simbahan nyo, galing ba sa Bible yon? Yung sinasabi mo dapat alam ang aral ng simbahan, yung ba galing sa Bible? Hindi lang po, actually hindi siya galing sa Bible kasi may mga Pope na wala pang Bible. Ang papacy ng Catholic Church, which is pinasimula ni Peter, yan ay nagpasimula sa mga traditions. Wala pang Bible, meron na pong nabubuong traditions ang simbahang Katolika. Kaya yung way ng Catholic Church, hindi lahat matatagpuan sa Bible dahil ang ibang katuruan ng Catholic Church ay nabuo at binuo sa pamamagitan ng tradisyon at kasaysayan. Kaya kapag sinasabi rin nila ng iba na, saan mababasa sa Bible? Bakit wala kayo sa Bible? O yung ganito, wala naman yan sa Bible. Kasi kami po ay nag-e-exist, even our Pope, sa panahon na wala pang Bible. Kaya, at yung mga panahon na wala pang Bible, meron na po kaming nabubuong kasaysayan at tradisyon na hindi talaga makikita sa Bible. Kaya yung mga ibang katuruan na di ba, sa protestante, wala talaga kami sa Bible. Yung iba na katuruan. Kasi, hindi po kami binuo ng Bible. Ayun na lang po. Okay, understood. Maraming salamat, Sanrio. Hopefully siguro sa ibang topic yung patungkol naman sa tradisyon kung meron kang pagkakataon. Binibigay ko sa iyo yung pagkakataon para magpaalam sa mga viewers natin. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga nanood, makakapanood at manonood pa. Maraming pong salamat sa inyo. Sa mga nagtanong sa akin, sa mga comments, maraming salamat. Actually, hindi ko naman siya tinitik as negative. Ang isang pagtatanong ay pasimula ng karunungan, no? At sana naibigay ko ng maayos yung inyong mga tanong, nasagot ko ng maayos, no? Sa mga Catholic na nanonood at manonood pa, sana kapag ako ay nagla-live dito sa platform, wag tayong mangbash. Tayo dapat ay nagkakaisa na ipaliwanag kung ano yung mga aral natin. Masyado na po kasi nakakasanayan ng mga tao na pagdating sa aral, dapat debate agad. Dapat maggerahan agad tayo. Mas madali po kasi natin maipapaliwanag sa mga hindi natin kapanalig kung pag-uusapan natin yung mga differences. Yun lang naman po yung kasi dapat naman talaga. Hindi yung maggegerahan kayo sa differences nyo, hindi. Dapat pinauunawa natin sa isa't isa yung pagkakaiba natin. Kasi kapag naunawaan ng isang tao yung pagkakaiba nila, magkakaroon kayo ng pagkakaibigan at mapayapang pag-uusap regarding dun sa pinag-uusapan natin. Kaya kapag ako nagpe-presentation dito, whether you are a Catholic or not, makinig lang po tayo ng maigi. At kung bilang isang Protestant, confused, I am free to answer your questions. Basta pasok doon sa topic ka, baka mamaya nagta-topic ako ng traditions, ang tanungin niyo sa akin, bakit virgin si Mama Mary? Syempre hindi ko sasagutin 'yon. So kailangan 'yon ay pasok doon sa paksa. At sa mga Katoliko na nandito, nakikinig, paki-share po natin tong live na to. Actually, gustuhan ko yung ganitong platform. It was my first time na makakita ng ganito. First time ko sa buong buhay ko to. Kasi prone ako sa debates. Halos lahat ng debating platform, napasukan ko na yata. So prone talaga ako sa debate. At sana gayahin ito
ng iba pang mga content creator, vlogger, no, ng ibang mga Katoliko. Sana ganito yung platform na gusto ko. Masyado ng toxic, yung away dito, away dyan, debate dito, debate dyan, masyado siyang degrade, nakakahagard. Parang gigising ka sa umaga, lagi ka na lang galit. Mas maganda na ipaliwanag na lang kung ano yung aral mo, ipaliwanag sa tao kung ano ba yung katuruan ng simbahan mo, kesa man-degrade tayo ng man-degrade na, peke kayo, wala kayong ganito, wala kayong ganyan. Mas maganda na bawat isa sa atin, whether you are a Catholic or not, ilatag na lang natin ng maayos ang ating faith. Kaya lang, syempre, hindi natin masisisi din yung ibang mga tao dahil alam naman natin po, di ba, may mga tao talaga na medyo balasubas yung bibig at talagang nakapagsalita ng hindi maganda. Pero ganun pa man, like what I've said, yung ganitong platform ni Kuya, tangkilikin natin. Napakaganda ng ganitong sistema. Wala siyang away, kalma ka lang, di ba? Chill lang. Chill lang. Tatanungin kita, Sanrio, chill ka lang. Hindi kita kukontrahin, tanong lang. Walang maling sagot, tanong ka lang. Naiintindihan kita. Ganun dapat. Para magkaroon ng smooth sailing na conversation. At sana gayahin pa ito ng ibang mga content creator na sana mapalitan na yung debating platform, sana ganito na lang. Para hindi na magulo, wala nang away, wala nang sakitan. Kaya sa mga Katoliko ko, please, itong platform na ito, napakaganda ng platform na to, nagustuhan ko yung way, napaka-peaceful, napaka-chill lang, no? At manood pa kayo sa iba pang mga mag-guest, napakahalaga na mapakinggan naman din naman natin yung side ng mga hindi natin kapanalig. Huwag naman tayong selfish na, ay, Katoliko, si Sanrio lang papanoorin ko. Matuto rin tayong mag-absorb ng ibang paliwanag ng hindi natin kapananampalataya. Mas masarap po yung marami kang alam. Hindi lang sa faith mo may alam ka. Mas masarap na marami kang alam kahit hindi mo sila kapananampalataya. So para kapag ikaw ay napunta sa iba't ibang lugar at meron kang na-encounter na ganun ang pananampalataya, madali kang makaka-relate. Kasi inaral mo, naintindihan mo, at alam mo. Kaya sa gaytong platform, mga kapanalig, suportahan po natin. At kay Kuya AI, salamat po sa pagpapaunlak. Actually, nung una, sabi ko, parang nawirduhan ako. Nung in-invite mo, sabi ko, paano ba magiging sistema? Kasi first time kong magaganito, lagi ako nasa debate. Nakikipagbunga ako dun. Sabi ko, ano kaya magiging sistema? Kaya hindi ako masyadong nakapag-prepared kasi inisip ko, dadaldal lang naman ako doon. Pero yung habang nagsasalita ako dito sa Q&A, kasi ina-expect ng mga Catholic talaga, nung kinausap nila ako, nako, yari ka dyan, Protestant yan, ibebenta ka yan, ganun. Kasi hindi pa sila nakaka-counter Ibebenta ka yan, Sanrio, maging ready ka. Papanoorin namin niya, tignan natin yung mga sulpot. Siyempre, debater ako, ganun din yung thinking nila. Okay, yeah. Kaya nung nagkaroon ng Q&A, hindi pala siya ganun. Iba yung ine-expect sa nakita at naramdaman kong flow ng conversation natin. Hindi siya pala nakakagalit. Kasi syempre kapag sinabing Sanrio, Protestant platform pa to, aba, yari ka Sanrio, Protestant yan. Alam nyo naman pong usok na usok sa akin yung mga Protestante. Sanrio, Protestanteng platform. Masyado kang maangas Kaya mo. Kaya ina-expect nila, kaya marami na rin noon, magkakaroon ng gerahan. Ayun din yung na-expect ko na, naku, baka maraming mag-comment dito sa comment section, gerahin ako ng gerahin. Sanrio pa naman yung magsasalita. Pero hindi po ganun yung nangyari. Kaya, sa mga tao dito, sa mga Katoliko, wag tayong judgmental. Daw na tayo ay wag naman tayong judgmental. Kawawa naman si Kuya A, ay ginudge agad natin na, yari ka Sanrio, yari ka Protestant yan. So, wag tayong manghusga, bigyan pa rin natin ng pagkakataon na kilalanin yung mga tao sa paligid natin, whether yan ay Katoliko o hindi. Huwag natin iparado yung ating mga puso na makipagkaibigan din sa kanila. Actually, malaki rin ang tulong ng mga Protestant kasi kung walang Protestant, hindi kayo mag-aaral ng pagiging Katoliko nyo. Umamin kayo. Kung walang Protestant, mag-aaral ba?
yung Katoliko nyo, hindi. Kaya utang na loob din natin sa Protestant kung bakit alam natin yung natin. At utang na loob din utang na loob din ng Protestante na may Katoliko kasi hindi rin nila aaralin yung faith nila. So both each other, meron tayong napapalang mabuti. Meron tayong nakukuhang mabuti. Dahil sa Protestant, nag-aaral tayong Katoliko. At dahil sa Katoliko, nag-aaral ang mga Protestant. So both side, meron ding positive na pwede nating titigan. So wag tayo puro nega-nega, wag puro bash-bash. Love din paminsan-minsan. Siguro, ang final message ko, tignan na lang natin yung mga mabubuting bagay sa mga sumasalungat sa atin. Kung ano yung mga makukuha nating benefits, kung ano yung mga mabubuting bagay na ibibigay nila sa atin kahit masakit. Para hindi tayo katulad nila na maging mapanakit din. Lagi nating titignan yung silver lining na bagay na naririnig, nakikita at pinagdadaanan natin, lalo na pag nararamdaman mo pa. Titignan natin lagi doon yung kahulugan, kung ano yung pwede mong matutunan, no? So yun lang po mga kapanalig ko, no, kasi ako ay magsasaing pa. No, at alas 5 na at mga aso ko syempre. So nagpapasalamat ako once again sa inyo lahat, sa iyo Kuya AI, sa The Apologetics Now. Salamat at ipopromote ko din po ito sa lahat ng mga kaibigan ko para kung gusto nilang mag-share o mag-topic, sabihan ko kayo sa lahat ng mga Protestant dito, yung mag-share ng inyong mga faith. Open daw po ang Apologetics Now. Siguro mas maganda po na i-share din natin yung mga faith natin, no? Share din pag may time. So yun lang Kuya, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din, Sanrio. Grabe, ang ganda ng recommendation mo, no? Ang ganda ng ano mo, ng recommendations mo. And I second the motion, no? Tama po. Okay na po. Paalam na po tayo kay Sanrio. Sige po, Sanrio, at alam ko magsasaing ka pa. Yung mga aso mo, kinukulit ka na eh. Sige po, bye-bye. Maraming salamat. God bless. Okay, alright. So again, maraming salamat po kay Sanrio at sa lahat ng mga kaibigan nating Katoliko sa pagsubaybay at sa panonood. At ako po yung natutuwa doon sa sinabi niya, no? Na totoo po yun. Pwede naman natin pag-usapan yung mga differences natin sa maayos at payapang kaparaanan. At sa ganong pagkakataon, mas napapakinggan po natin ng mabuti yung paniniwala po ng bawat isa. Hindi puro atake. Kasi I believe the more you understand yung faith ng iba, is the more ka makakapagtanong ng tama. Okay? Pero kung ayaw mo makinig, puro ka bintang, puro ka ano sa kanya, akusasyon lang, di ba? So kailangan makinig tayo ng maayos and then magtanong tayo. At yung pagtatanong natin is to learn, no? Maging ma-inform tayo, matuto tayo, malaman natin. Hindi naman porket nag-agree ka sa punto niya, nag-agree ka doon sa, kumbaga, ano ka na, sige, parehas na kami ng faith kasi agree ako sa kanya. Hindi. Yung nag-agree lang ako sa pino-point out niya. No? Na, kumbaga nakuha ko, naintindihan ko yung pino-point out niya kaya ako nagtatanong din. Okay, so sa ganitong kaparaanan po, mas naiintindihan po natin yung pananampalataya ng bawat isa. No? At I believe mas naipapakita po natin yung pagiging Kristiyano natin. Whatever, kung tayo ba'y Katoliko, Kristiyano rin naman kayo at yung mga Protestante na sinasabihan natin, mga Kristiyano din naman sila, they are trying their best to live sa kalooban ng Panginoon. At yun nga lang, meron tayong pagkakaiba-iba ng paniniwala. So, wag nawa maging dahilan yun para magkagulo or magkaaway. Pwede tayong magtanong, pwede tayong mag-inquire, no? At meron tayong open mind to listen. Okay? So, once again, maraming salamat Sanrio sa pagkakataon and hopefully sa ibang mga topics, no, ma-invite kita or kung meron ka mang ibang kilala, kunyari magbibigay ako sila ng topic about tradition, about purgatory, about rosary, about Mary, about anything about your faith na pwede mo nyong ibahagi, pwede kang mag-recommend ng isang tao na pwede mag-share. At welcome po yan dito sa platform natin. At wala po tayong atake na gagawin, kundi kung ano man yung sinanggot mo, yun na yun. Kumbaga, hindi natin yun atake, hindi natin sasabihin na unbiblical yan, wala sa Bible yan, mali yan, blah blah blah, hindi natin sasabihin yun. Nasa nakikinig na ang pag-iisip at pagtitimbang kung ano yung kanilang tatanggapin at papaniwalaan. Anyway,
God bless po sa ating lahat. Shout out po sa lahat ng mga nakapanood at manonood po. And until our next episode, this is your servant, the Apostolic Intelligence. Yan, correction lang din. The Apostolics now, not po the Apologetics now. Okay, so welcome po sa The Apostolics now until our next episode. Shalom, shalom, shalom. Pasensya na kay Tita Marites at yung kanyang tanong is very late. Tita, very late yung tanong mo. Okay, next time na lang po. Next time. God bless po sa ating lahat.